So after 2 weeks mga kababayan, bago ako nakapag-record or nakagawa ng content dito sa aking YouTube channel. Kaya welcome back. Pag-usapan nga natin yung katanungan ng iba kung paano ako nakapagtrabaho dito sa Poland. So for 5 years mga kababayan, so hindi naman talaga naging madali rin yung experience ko dito sa lugar na pinagtatrabahuhan ko. Ito nakikita niyo sa video, 'di ba? Marami akong pinagdaanan. Nag-start akong magtrabaho sa agency for 2 years. Then nung natapos ko yung kontrata ko sa loob ng 2 taon ay nagkaroon ako ng pagkakataon na maging direct dun sa hotel kong pinagtatrabahuhan hanggang sa ngayon. So ang Poland ay part ng European Union mga kababayan. So 5 years ago nang inaisipan kong mag-abroad, so hindi ko pa iniisip na makakapunta ako ng Poland before mga kababayan kasi nangangarap pa lang ako noon. First timer akong mag-abroad. Kahit hindi ko pa alam yung patutunguhan ko kung saan ako makakapunta kasi nag-a-apply pa lang ako nung mga panahon na yun. So, way back 5 years ago nang pumunta ako ng PUEA at nagtanong ng legit na agency papunta ng Poland. So, nakita ko nga yung hiring ng Poland sa TV Patrol na hiring ng factory nga sila nung mga panahon na napanood ko sa TV Patrol. So, sa madaling salita, nakalusot ako doon sa initial interview ng Jobs Manila. Yung Jobs Manila ay napili kong agency ng mga panahon na yon, mga kababayan, para dun sa mga nagtatanong. Kaya don't lose hope. Kinakailangan ay patient yung inyong baon sa pag-apply ng abroad, especially dito sa Europe. So sa ngayon ay hindi na ganun kadali ang mag-apply papunta dito sa Poland. So according yan sa mga kababayan natin na kakarating pa lang dito sa Poland at nakakausap ko. So anyway, kung marami pa kayong mga katanungan, highlight ko na lang din kasi nandito na rin naman ako sa aking video or dito sa aking YouTube channel. So marami kayong mapapanood na videos patungkol dito sa Poland, dito sa aking YouTube channel. Puntahan nyo lang yung video and click nyo yung videos, yung profile ng YouTube channel ko. Then makikita nyo yung mga videos na ginawa ko. Siyempre patungkol dito sa Poland mga kababayan. So makikita rin nyo sa background ko. So isang motivation yan para magpatuloy kayo sa pag-a-apply papunta dito sa Poland. Dahil kung makikita nyo naman, diba, maganda yung area nya, yung location nya ay talagang safety. So attraction ay napakaganda rin. Sa part din ito ng European Union mga kababayan. Kaya kung marami pa kayong mga katanungan, so don't hesitate na pumunta sa aking mga videos mga kababayan. So tips ko lang para dun sa mga kababayan ko, kapag nakapag-apply na kayo, huwag na kayong mag-back out, magpatuloy kayo hanggat positive yung application ninyo papunta dito sa Poland. Magtuloy-tuloy lang kayo kasi kapag nandito na kayo sa Poland or sa Europe, so which is worth it naman yung apply ninyo dahil marami kayong magagawa dito sa Poland na hindi natin na-experience sa Pilipinas. So sabi ko nga, sa pagta-travel pa lang, kasi nga ang Poland ay part ng European Union. So once na magkaroon kayo ng temporary residence
card or yung temporary stay dito sa Poland ay worth it yung pag-travel ninyo sa Schengen country or sa European countries. Kasi bibili lang kayo ng ticket, then nandun na kayo. Pupunta lang kayo doon, syempre magre-renta kayo ng accommodation or ng hotel. Then, makakapunta na kayo ng Italy, Germany, Sweden, or ng Norwegian countries, France, Spain, at marami pang iba, mga kababayan. Kaya magpatuloy kayo, don't lose hope. Alam ko sa panahon ngayon, mahirap according doon sa mga kababayan na natin na kakadating pa lang dito ng Poland. So, mahirap daw yung naging process nila sa mga panahong ito or sa mga nakaraang taon. Kasi naghintay sila ng about 2 years or less than 2 years or more than 2 years. So iba-iba yung case, mga kababayan. Kaya magpatuloy lang. Wala namang mawawala sa inyo. Syempre, kung merong oportunidad talaga, para sa inyo yan. So, kung wala, so, kinakailangan nyo maghanap ng panibagong agency siguro. So, kung na-deny yung visa ninyo, ay pwede naman ninyong ulitin ulit yan, mga kababayan. Kumbaga may pagkakataon pa. So, kapag na-deny, syempre, apply uli. Kung talagang gusto nyong makapunta dito sa Poland or sa Europe. Din yung point na talagang parang gusto ko nang umuwi ng Pilipinas noon, mga kababayan, dahil nga sa culture, sa weather, sa food ay napakahirap ng adjustment ko, lalong-lalo na yun nagtatrabaho ako ng mabigat bilang isang cleaner sa hotel before. Nag-start kasi akong maglinis ng kwarto or kung tawagin dyan sa atin ay room attendant. Then, naging runner ako, naging isang houseman, naging isang waiter dito sa Poland, naging isang late supervisor sa housekeeping, at in the end, naging housekeeping supervisor ako, full-time housekeeping supervisor. So sinasabi ko nga sa inyo, sa pagtitiyaga ko for 5 years dito sa Poland, at syempre sa tulong na rin ng mga naging kaibigan kong Polish dito sa Poland, so nabigyan nila ako ng trabaho. So natulungan nila akong maging isang direct na empleyado katulad ng mga Polish dito sa Poland. So kung magbabalik tanaw ako, kung iisipin ko yung mga na-experience ko for 5 years, sasabi ko sa inyo, yung iba doon napapaiyak ako, yung iba doon ay parang susuko ako, yung iba doon ay nagagalit na talaga ako sa mga sitwasyon. Hindi madali, kung makikita nyo yung mga view sa background nitong videos na to, diba, napakaganda, napakaaliwalas during summer dito. And during winter, maganda rin yung sitwasyon. Pero nakaka-depress, mga kababayan, yan yung katotohanan kung ikaw ay maging isang OFW dito sa Poland or dito sa Europe. Especially kung wala kang kapamilya dito. So highlight ko na rin yan, tips ko na lang din doon sa mga nangangarap makapunta ng Poland or ng Europe. Kasi sa Europe, mga kababayan, pareho lang naman talaga yung sitwasyon. Siyempre, nagkakaiba lang ng salary. Pero kung nandito kayo sa Europe, Central Europe, so magkakapareho lang yan ng sitwasyon. May winter, may autumn, may summer, may sibol, Kaya kapag nandito kayo, yung adjustment talaga ay sobrang laki. Especially kung galing kayo ng Pilipinas, first timer kayong mag-abroad. Kaya ang magandang advice ko siyempre for 5 years dito sa Poland at independent for 3 years. So magtiyaga kayo, pag-aralan nyo yung sitwasyon kasi hindi talaga ganun kadali, mga kababayan.
Marami ang sumusuko sa una dahil hindi sila nakapag-adjust for weather, for culture, for food, ano. Pero sa mga panahong ito, kung pagkain yung iisipin nyo, may mga sari-sari store na dito sa Poland na mabibilhan kayo. Ano, makakapagluto kayo ng pagkain natin, no? Diyan sa Pilipinas, especially may mga tinda na ditong toyo, suka, bitchin, magic sarap. Makakapag minatamis na rin kayo kasi meron na rin talaga ditong sari-sari store sa Poland, especially nag-boom or dumami last year, mga kababayan. Kaya ang i-adjust na lang ninyo talaga yung culture at yung yung klima pala, mga kababayan. Sa pagdating naman sa mga Polish, sa culture nila, so tips ko na lang din sa inyo ay irespeto ninyo kasi masyado silang conservative sa culture nila. Gusto nilang i-preserve yung mga bagay na especially mahalaga sa kanila, ano. So hindi natin pwedeng pakialaman, hindi tayo pwedeng makisawsaw sa mga bagay na hindi talaga tayo pwede, ano. Kumbaga, respeto na lang ninyo kung ano yung gusto nila. Kung ayaw nila, wag niyo silang pilitin. So ganyan ang ugali ng mga Polish, mga kababayan. Especially kung gusto naman talaga nila kayo at tutulong naman talaga sila, ano, especially kung nagustuhan nila yung attitude ninyo, hindi matigas yung ulo, sumusunod sa mga regulation ng trabaho or ng gobyerno nila or ng gobyerno dito. Tutulong yung mga yan, mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, bakit ko nasabi? Syempre, na-experience ko sa ngayon. May mga kaibigan akong tumutulong, kaya narating ko yung posisyon na pagiging isang housekeeping supervisor kahit na isa akong OFW or isang foreigner dito sa Poland. Especially, yung language ay sobrang hirap. So sabi ko dun sa kaibigan kong manager, so hindi naman kinakailangan 100% na nakakapagsalita ako ng Polish. Ang kinakailangan ay skilled. So naniwala naman siya at subok na, kaya nilagay niya ako dun sa posisyon na pagiging isang supervisor. So isang motivation din to sa inyo para dun sa mga kababayan kong nandito na sa Poland at sa mga paparating pa lang, huwag kayong matigas ang ulo, ano. Gawin ninyo yung nararapat, yung obligasyon ninyo sa trabaho. Huwag masyadong nagmamarunong kung wala naman talaga kayong experience sa ganyang trabaho or hindi naman kayo nag-aral sa ganyang trabaho. Mas alam nila yan dahil may experience yung iba talaga. Especially sa mga panahon ngayon, boom ang hotelier industry dito sa Poland. Kaya yung iba ay talagang nag-aaral at may mga experience din sa cruise ship at sa ibang bansa dito sa Europe, mga kababayan. So isang tips ko lang yan, mga kababayan, bilang isang OFW rin dito or kabayan sa Poland or dito sa Europe, ano. So alam ko marami yung nangangarap makapasok sa mga panahong ito dito sa Poland, pero nahihirapan sila. So nahihirapan kayo, may hirapan din kayo pagdating nyo dito kasi yung adjustment ay sobrang hirap din, ano. Sobrang kumbaga nakakapanghina minsan. Kaya kung wala kayong experience, kung first timer kayo, mas magandang magtiyaga, pag-aralan ninyo, i-accept ninyo yung mga sitwasyon at for sure tatagal kayo dito. Katulad ko, baka umabot din kayo ng 5 years or more than 5 years or maging isang residence na rin kayo dito sa Poland for the future katulad ng iba. So sa ngayon, yung status ng ganyang sitwasyon ay ina-apply ko pa at pinapag-aralan ko pa. Syempre, yung language,
ay nag-struggle pa rin ako hanggang sa ngayon dahil wala akong time or wala akong masyadong time or hindi ko nabigyan ng masyadong time yung pag-aaral ng language, mga kababayan. For sure, for the future, for the past few months, for the next few months siguro, ay nag-uutay-utay na akong mag-aral ng Polish language. So, bibigyan ko kayo din ng ideas or ng tips, para at least hindi kayo mahirapan. So, ito naman talaga yung purpose ng video na to or ng paggawa ko ng video dito sa YouTube channel para maging maalwan yung iba at magkaroon ng idea at hindi kayo mahirapan sa mga plano or sa mga pinapangarap nyo dito sa Poland. So, syempre, may mga tips na ako. Nandito ako for 5 years or more than 5 years na. And kung magiging gabay nyo to, for sure, ay medyo makakatulong, Kahit mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, magtanong kayo sa aking ibang social media account, at huwag kayong mahiyang mag-comment, mga kababayan, or magtanong kasi para sa inyo din yan, hindi yan para sa akin kasi nandito na ako sa Poland na iluklok ko na ang sarili ko dito, so pinag-uunlad ko na lang sa mga panahong ito for the future. Syempre pagyayamanin ko pa, so hindi pa naman ako ganun ka-successful at kaunlad kumbaga, pero at least I try my best, mga kababayan. Kahit magkita-kita tayo sa mga susunod kong video, and hopefully ay naka-subscribe kayo sa aking YouTube channel para maging updated kayo sa aking mga susunod na videos. And alam niyo yun, mabigyan ko kayo ng idea. Kahit maraming salamat sa mga sumusuporta at nakapag-subscribe na. And God bless, mga kababayan. So anyway, ako si Adrian at isa kong OFW, syempre dito sa Poland, mga kababayan. So thank you.